أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الخيرات وأمدنا بأنواع العطايا والهبات. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وآله وصحبه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat ay nais ko pong magpasalamat. Una sa lahat ay nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga akhawat natin sa Muhibbatul Khair sa kanilang pagsusumikap at pagpupursige na maipalaganap ang mga katuruan ng Islam sa abot ng kanilang makakaya. Taqabbalallahu juhudahunna wa jazahunna Allahu khairanil jaza. Mga minamahal naming mga kapatid sa Islam, 8 o 9 na araw na lamang po, insyaallah, ay sasapit na ang buwan ng Ramadan. Buwan na binansagang buwan ng Quran. Buwan na kung saan ang mga salafus salihin rahimahumullahu jami'an ay kanila munang ipinagpapaliban sa buwan na ito ang kani-kanilang mga trabaho upang maituon lamang nila ang kanilang mga panahon, kanilang mga oras sa pagbabasa nila ng banal na Quran. Subalit, nakakalungkot lamang isipin na sa panahon natin ngayon ay marami sa atin ang mas napagtutuunan pa nila ng pansin ang kanilang mga telepono o kanilang mga smartphones. Bagay na ngayon ay nagmistulang kabilang na sa pangangailangan ng iilang mga tao na tila ba hindi na nila kayang mamuhay kapag nahiwalay lamang sa kanila ang kanilang mga telepono ng ilang oras lamang. Bagay na naging dahilan upang ating matalikuran at makaligtaan ang mga bagay, mga gawaing mas higit na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala at mas higit na importante para sa atin o para sa ating pamumuhay. Mga minamahal naming mga kapatid sa Islam, sa halip na aksayahin natin ang mga oras natin sa ating mga telepono, sa pagtutok natin sa mga bagay na walang kabuluhan sa loob ng mga social medias, ay bakit hindi na lang natin gamitin ang ating mga telepono at magsilbing instrumento ito natin sa pagpapalaganap ng mga katuruan ng Islam, lalong-lalo na ngayong buwan ng Ramadan. Upang nang sa ganon ay kahit papano ay maging makabuluhan naman ang ginugugol nating panahon sa ating mga telepono sa paggamit natin ng mga social medias. Kagaya na lamang ng pagpo-post
o pag-share ng mga Islamic post, Islamic videos sa mga social medias upang sa ganun ay makatulong tayo sa pagpapalaganap ng katuruan ng Islam. Hadith na naiulat ni Imam Muslim rahimahullah mula kay Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Ayon sa malapit nitong kahulugan, sino man ang makapagtuturo ng isang mabuting gawain na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaya ng paggantimpala niya sa taong nagsagawa ng gawaing yaon. Subhanallah. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali ibn Abi Talib, sa kanyang pinsan na si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ayon sa hadith na naiulat ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim rahimahumallah, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم أو حمر النعم. Ayon sa malapit nitong kahulugan ay sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi kay Ali ibn Abi Talib na wallahi, fa wallahi, sumpaman kay Allah, katunayan na kapag ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang lalaki dahil sa pagdadakwa mo sa kanya, ay tunay na mas mabuti pa yon para sa'yo, o mas makakabuti pa yon para sa'yo kaysa sa nagkamit ka ng isang pulang camel. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pulang camel sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinaguriang pinakamahalaga at pinakamamahaling kayamanan ng mga Arabo, at walang makakahigit pa rito sa panahong yaon. Sa hadith na ito ay para bang nais ipahiwatig sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang gantimpalang makakamit sa paggabay sa isang tao ay hindi kailanman mapapantayan ng pinakamahalaga at pinakamamahaling kayamanan sa mundo. Kaya ano sa palagay natin kung sa isang share lang natin ng Islamic post o Islamic video sa social media ay maraming naingganyong gumawa ng mga gawaing kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano sa palagay natin kung sa isang post o share lang natin ng patungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon ng iilang nagabayan tungo sa tamang landas ng Islam? Subhanallah, tunay na napakalaking bagay na iyon. Tunay na napakalaking bagay na iyon na maidadagdag sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa sa araw ng paghuhukom. For example, ngayong buwan ng Ramadan ay nag-share ka ng post sa social media patungkol sa pagpapa-iftar ng mga nag-aayuno, patungkol sa pagpapa-iftar ng mga nag-aayuno,
Kagaya ng hadith na naiulat ni Imam At-Tirmidhi rahimahullah mula kay Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'un." Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'un. Ayon sa malapit nitong kahulugan, sino man, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang magpapaiftar ng taong nag-aayuno ay gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpalang kagaya ng sa taong nag-ayuno, nang hindi mababawasan dahil doon ang gantimpala ng saim o gantimpala ng taong nag-aayunong pinaiftar niya. Subhanallah. Ano sa palagay natin? Kung nang dahil lamang sa isang post o isang share natin ng hadith na gaya nito sa social media ay meron ng iilang mga nagpa-iftar na mula sa mga nakabasa ng ating post o ating na i-share na hadith kagaya nito, at ipagpalagay na natin na sa bawat isa sa mga nagpa-iftar na iyon ay mayroong minimum na 10 kataong napa-iftar. Subhanallah. Limpak-limpak na gantimpala ang makakamit natin dahil lamang sa isang post o isang share natin kagaya ng hadith na nabanggit natin. Subhanallah. Kaya mga minamahal naming mga kapatid sa Islam, halina't inaanyayahan ko kayo. Inaanyayahan ko kayong gamitin ang ating mga social medias bilang instrumento upang maipalaganap natin ang katuruan ng Islam. Pero bago yan, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang iilan sa mga alituntuning kinakailangan sundin. Mga alituntunin na kinakailangang sundin ng bawat Muslim na gumagamit ng mga social medias na ito. Ang una na dito ay istish'aru muraqabatillahi ta'ala. Istish'aru muraqabatillahi ta'ala. Ang ibig sabihin ay kinakailangan sa mga Muslim na gumagamit ng mga social medias na ito na lagi nilang pakikiramdaman na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasubaybay at nakabantay sa kanila. Nakikita at nababantayan niya ang bawat kilos ng lahat ng kanyang mga alipin. Upang nang sa ganon ay maging maingat tayo sa paggamit natin ng mga social medias at hindi natin ito magamit sa mga bagay na ikasusuklam ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga bagay na ikakagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hindi lingid sa atin na kadalasan sa mga taong gumagawa ng mga bagay na kasuklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala o ikakagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay itinataon nila ang paggawa nito sa kung kailan walang nakabantay sa kanila at kung kailan walang mga matang nakatingin sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hadid, ayah number 4, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayon sa malapit nitong kahulugan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama nyo saan man kayo naroroon, at si Allah sa inyong mga ginagawa ay laging nakabantay o laging nakasubaybay.
Si Imam Hasan al-Basri rahimahullah, isang araw ay may isang lalaking dumating sa kanya at nagtanong ito sa kanya, Ya Aba Sa'id, Ya Aba Sa'id, ano ba ang sikreto mo at bakit tila ba hindi ka interesado sa mga makamundong bagay? Ano ba ang sikreto mo at bakit hindi ka kumakain ng haram? Hindi ka tumitingin sa haram? Ano ba ang sikreto mo at bakit napakamapagkakatiwalaan mong tao? Bakit napaka-ikhlas mo? At bakit kontentong-kontento ka na sa kung anumang bagay na ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ni Hasan al-Basri sa lalaking nagtanong sa kanya ay 4 na bagay lamang. Ang sabi niya, Alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Nalaman ko, sabi niya, na ang rizq na para sa akin ay hindi kailanman makukuha ng ibang tao, at dahil doon ay naging panatag na ang aking kalooban. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. At nalaman ko, sabi niya, na ang mga gawaing iniatas sa akin ay walang sino mang magsasagawa noon bukod sa akin. At dahil doon, sabi niya, ay itinoon ko ang pansin ko sa pagsasagawa ng mga gawaing yaon. Wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaytu an yarani ala ma'siyah. Wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaytu an yarani ala ma'siyatin. At nalaman ko na katunayang si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakabantay o nakasubaybay sa akin. At dahil doon ay nahihiya akong makita niya akong gumagawa ng maksiyah. Dahil doon ay nahihiya ako, sabi niya, na makita ako ni Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng maksiyah. Wa alimtu anna al-mawta yantaziruni fa'a'dadtu az-zada li liqa'i ar-rabb. Wa alimtu anna al-mawta yantaziruni fa'a'dadtu az-zada li liqa'i rabbil alamin. At nalaman ko, sabi niya, na ang kamatayan ay hinihintay ako. At dahil doon ay naghanda ako ng mga babaunin ko sa araw ng paghaharap namin sa tagapaglikha ng sanlibutan. Subhanallah. Ang ibig sabihin nito ay kapag pala ang Muslim ay lagi niyang inaalala na binabantayan o sinusubaybayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magiging maingat na siya. Magiging maingat na siya sa bawat mga kilos niya, at hindi na siya basta-bastang makakagawa ng anumang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam niya na laging may nakabantay sa kanya, at yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang alituntunin na kinakailangang sundin ng bawat Muslim na gumagamit ng social media ay ikhlasun niyya. Ikhlas an-niyya. Ibig sabihin ay kinakailangan na tapat ang ating mga layunin para kay Allah sa mga ginagawa natin. Hadith na naiulat ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim rahimahumallah mula kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kanyang sinabi, narinig ko, sabi niya, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagsabing, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadith.
Ayon sa malapit nitong kahulugan, ang mga gawain lamang na katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga gawaing isinagawa sa layuning para kay Allah. Ang mga gawain lamang na katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga gawaing isinagawa sa layuning para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, at ang mga gantimpala ng mga gawaing at ang mga gantimpala ng mga gawain ng bawat tao ay nakadepende sa kanilang layunin sa pagsagawa nito. At ang mga gantimpala ng mga gawain ng bawat tao ay nakadepende sa kanilang layunin sa pagsagawa nito. Ibig sabihin ay kinakailangan sa bawat Muslim na gumagamit ng mga social medias ay gawin nilang dalisay ang kanilang layunin. Gawin nilang dalisay ang kanilang layunin sa paggamit nila ng mga social medias na ito, layuning para makapagbigay serbisyo sa relihiyong Islam, layuning para makapag-utos ng mga gawaing kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at layuning para magbawal o makapagbawal lang mga gawaing kasuklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kahit na gaano pa karami ang ating mga posts o mga shares patungkol sa mga Islamic posts sa social medias, kung ang layunin natin ay hindi naman para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang layunin natin ay hindi naman para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi para makakalap tayo ng maraming likes at maraming shares, o di kaya ay para tayo sumikat, ay wala ring silbi yun para sa atin. Kung hindi sa bandang huli, yaon ay makakasira pa sa atin. Pangatlong alituntunin na kinakailangang sundin ng bawat Muslim na gumagamit ng social medias ay at-tathabbut min al-ma'lumati qabla nashri o qabla i'adati nashriha. At-tathabbut min al-ma'lumati qabla i'adati nashriha. Ibig sabihin ay kinakailangan na bago tayo mag-share, paumanhin sa medyo maingay, kinakailangan na bago tayo mag-share ng mga kaalaman o mga katuruan ng Islam ay siguraduhin muna nating tama ito at hindi gawa-gawa lamang, dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang mga social medias na ito, kagaya ng Facebook, Twitter o Instagram, ay punong-puno ng mga kaalaman o mga balitang hindi alam ang pinagmulan nito. In short, fake news. Kaya siguraduhin muna natin na tama ang bawat kaalaman na isi-share natin upang makatulong tayo sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at hindi ng mga kaalamang walang basihan o mga fake news. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat, ayah na number 6, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-ayah. Ayon sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga nananampalataya, kung sakaling may dumating sa inyong isang taong hindi masyado mapagkakatiwalaan na may daladalang balita para sa inyo, ay suriin nyo muna ang kanyang dalang balita. Suriin nyo muna ang kanyang dalang balita at siguraduhin nyo munang tama ito at
huwag agarang paniwalaan ito. Kabilang din dito sa mga bagay na ito ay ang pagkumpirma. Ang pagkumpirma sa mga ayah mula sa Quran na isinishare sa mga social medias, kung tama ba ang pagkaka-translate sa meaning nito. At ganun din sa mga hadith. Kinakailangan din na suriin muna natin ang mga nakikita nating mga post sa mga social medias bago natin i-share. Ay suriin muna natin at siguraduhin muna natin na ang hadith na i-share natin ay authentic at tama at hindi gawa-gawa lamang, dahil marami sa panahon ngayon ay napakarami ng nagkalat na mga hadith daw, pero kung susuriing mabuti ay hindi naman pala hadith, hindi naman pala tunay na hadith, dahil gawa-gawa lamang o di kaya ay mga ahadith dhaifa o mga mahihinang hadith na hindi pwedeng ipahayag. So, ibig sabihin ay hindi porket mayroon na tayong nakitang mga post sa social medias na sinasabing ito ay mula sa mga ayah sa Quran, o di kaya ay ito ay mula sa mga hadith, ay agad na nating i-share, dahil kinakailangang suriin muna natin mabuti at ipagtanong natin sa mga kilala nating mga maalam. Pagtanong muna natin sa mga kilala nating mga maalam sa bagay na ito, at kapag nakumpirma natin na ito ay authentic, ito ay tama at ito ay totoo, ay saka na natin ito i-share sa layuning maipalaganap ang katuruan ng Islam, sa layuning maipalaganap ang tunay na katuruan ng Islam. So, ibig sabihin, kailangan sa bawat post natin o bawat shares natin ng mga Islamic post o di kaya ay patungkol sa mga katuruan ng Islam sa social medias, ay siguraduhin muna natin na ang layunin natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para makapagbigay serbisyo sa relihiyong Islam, at para maipalaganap ang tunay na kaalaman ng Islam o katuruan ng Islam, at siguraduhin natin na ang sinishare natin o ang pinopost natin na mga kaalaman o katuruan ng Islam ay authentic o tama at totoo, at meron tayong matibay na batayan sa mga pinopost natin, sinishare natin. Hindi basta-basta tayong nag-share, hindi lahat ng nakikita natin na dumadaan sa wall natin sa mga social medias na kesyo hadith o ayah ay agad na nating ipopost o i-share, dahil minsan ay mayroong mga taong nag-share sa intensyong makakalap ng maraming shares o maraming likes, maraming reacts, ay kahit hindi naman tunay na hadith ay nilalagyan nila ng title na ito ay hadith mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero ang tunay, kung susuriing mabuti, ay hindi naman pala ito hadith, at ito ay gawa-gawa lamang ng kung sinong tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ingatan po natin ito, dahil ito ay tunay na napaka mapanganib
at ito ay kabilang sa mga napakalaking mga kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang kapaki-pakinabang sa atin ang lahat ng mga tamang kaalaman na natalakay natin sa gabing ito. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna at-tawadu'a wa husna al-khuluq. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna mimman yasumunahu imanan wa ihtisaba. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.